Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pensyon, pakinggan niyo po ako ng mabuti dahil mayroon akong napakahalagang balita na kailangan ninyong malaman bago matapos ang taon na ito. Maraming mga kwentong lumalabat sa Facebook, sa YouTube at sa mga text messages tungkol sa malaking bonus daw na ibibigay ngayong Disyembre. Nakakalito, nakakabahala at sa totoo lang, maraming fake news ang kumakalat. Kaya naman nandito ako ngayon para sabihin sa inyo ang totoo, ang verified information na galing mismo sa SSS at GSIS. Hindi ko kayo lolokohin, hindi ako magbibigay ng pag-asa na hindi totoo. Ang gusto ko lang ay tulungan kayong maintindihan kung ano talaga ang matatanggap ninyo, kung paano ninyo makukuha at anong mga pagbabago ang dapat ninyong abangan. Dahil sa panahon ngayon, kung saan tumataas ang presyo ng bigas, ng gamot, ng kuryente, ng tubig, kailangan nating malaman ang bawat piso na entitled tayo. Kaya makinig kayo dahil ang ating pag-uusap ngayon ay tungkol sa inyong kinabukasan, sa inyong December pension, sa inyong 13th month pay, at sa dalawang malalaking pagbabago na nagsimula na at patuloy na magaganap hanggang 2027. Una sa lahat, gusto kong linawin ang pinakamalaking fake news na kumakalat ngayon. Maraming posts na nagsasabing may 14,500 piso bonus daw ang lahat ng seniors ngayong Disyembre 2025. Pakinggan ninyo ako ng maayos, mga lolo at lola, wala pong ganitong programa. Hindi ito totoo. Wala pong 14,500 piso na biglang darating sa inyong account ngayong December. Ang SSS at GSIS ay hindi nag-announce ng ganitong lump sum na bonus. Pero huwag kayong malungkot dahil may mas magandang balita ako para sa inyo. Ang totoo, mas mahalaga pa kaysa isang beses na bonus dahil ang pagbabago na ito ay tumatagal ng 3 taon at patuloy kayong makakatanggap ng mas mataas na pensyon buwan-buwan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina na makinig kayo dahil ang totoong balita ay mas maganda pa sa mga fake news na yan. Ang unang bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa inyong ika-13 buwang pensyon. Ito ay hindi bago, matagal na itong programa ng SSS, simula pa noong 1988. Pero mahalaga pa rin na maintindihan ninyo kung magkano at kailan ito darating. Ang ika-13 buwang pensyon ay katumbas ng inyong regular na buwanang pensyon. Ibig sabihin, kung ang inyong regular na pensyon ay 5,000 piso bawat buwan, ang inyong ika-13 buwan ay 5,000 piso din. Kung 8,000 piso ang regular ninyo, 8,000 piso din ang inyong 13th month. Walang fixed amount na para sa lahat. Depende ito sa kung magkano ang inyong kontribusyon noon at kung gaano katagal kayo nag-contribute sa SSS o GSIS. Ngayong 2025, ang target release date ng 13th month pension ay nasa unang linggo ng December. Karamihan sa mga pensioners, lalo na yung mga nasa PesoNet participating banks tulad ng Land Bank, ay nakatanggap na ng kanilang 13th month as early as late November o kaya naman first week ng December. Kung kayo ay nakatanggap na, tingnan ninyo ang inyong bank statement o ATM para ma-verify na tama ang amount. Kung hindi pa kayo nakakatanggap, huwag kang magpanik agad. Tingnan muna kung saan kayo naka-enroll na payout method, kung sa bank ba o sa check through postal mail. Ang mga naka-enroll sa non-PesoNet banks ay tumatagal ng ilang araw pa, usually hanggang December 4 o 5. Ang mga tumatanggap ng check sa bahay through PhilPost ay medyo mas mabagal. Minsan umabot pa ng second week ng December bago dumating ang sulat. Pero ang mas importante pa sa ika-13 buwang pensyon na ito ay ang dalawang malalaking pagbabago na naganap na at patuloy na magaganap sa inyong buhay bilang pensioner. Ito ang tunay na game changer, mga lolo at lola,
At ito ang dapat ninyong bigyang pansin. Ang unang malaking pagbabago ay ang historic pension reform na nagsimula na noong Setyembre 2025. Ito ang una sa kasaysayan ng SSS na may multi-year pension increase. Hindi ito one-time, hindi ito pabigla-bigla. Ito ay structured, planned at guaranteed na tumatagal ng 3 taon. Simula September 2025 hanggang 2027, tataas ang inyong pensyon bawat taon. Para sa mga retirement pensioners at disability pensioners, ang increase ay 10% bawat taon. Para sa survivor pensioners naman, ang increase ay 5% bawat taon. Ang ibig sabihin nito, kung ang inyong pensyon ngayon ay 5,000 piso bawat buwan, by September 2025, naging 5,500 piso na yan dahil sa 10% increase. Tapos by September 2026, tataas ulit, magiging 6,050 piso. Tapos by September 2027, tataas ulit, magiging 6,655 piso. Yan ang ibig sabihin ng compounding. Lumalaki ang increase bawat taon dahil ang bagong increase ay base na sa mas mataas na amount na. Sa loob ng 3 taon, ang total increase para sa retirement at disability pensioners ay umabot ng 33%. Para sa survivor pensioners naman, ang total increase ay around 16%. Isipin ninyo, 33% na increase sa loob ng 3 taon, walang increase sa contribution rates ninyo at automatic ang pag-credit. Ang ikalawang malaking pagbabago ay ang patuloy na improvements sa payout system at ang karagdagang benefits na available para sa qualified seniors. Maraming seniors ang hindi alam na may 1,000 pisong additional benefit na na-add na sa kanilang pension simula Enero 2017. Ito ay on top ng regular pension ninyo. Kung hindi pa kayo aware, tingnan ninyo ang breakdown ng inyong pension sa My SSS portal o kaya sa inyong payout slip. Dapat nakikita ninyo doon ang base pension plus 1,000 piso. Tapos ngayon, dahil sa pension reform, ang buong amount na yan, kasama ang 1,000 piso, ay tinaasan pa ng 10% o 5%, depende sa category ninyo. Ibig sabihin, doble ang blessing. May fixed 1,000 pesos increase mula 2017, tapos may percentage-based increase pa ngayong 2025 to 2027. Bukod pa dito, meron ding 7,000 pesos medical assistance na ini-offer ng mga LGU in partnership with DSWD para sa low-income seniors. Ito ay hindi automatic para sa lahat. Kailangan kayong qualified as indigent o low-income. Kung kayo ay qualified, ang payout ng 7,000 piso na ito ay usually quarterly o depende sa schedule ng inyong LGU. Meron ding 4,000 piso monthly senior cash benefit na tumatanggap ang qualified SSS pensioners na indigent. Ang 4,000 piso na ito ay top up sa regular pension ninyo at tumutulong para sa daily expenses tulad ng pagkain, utilities at gamot. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nagtataka. Paano ko malalaman kung qualified ako para sa mga additional benefits na yan? Ang sagot ay simple. Una, kailangan ninyong i-check ang inyong status sa SSS through the My SSS portal. Kung wala kayong access sa internet, punta kayo sa pinakamalapit na SSS branch at magtanong. Dalhin ninyo ang inyong SSS ID o UMID card at valid ID. Ang mga staff doon ay tutulong sa inyo na i-verify ang inyong records. Para sa medical assistance at cash benefits, kailangan ninyong makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa DSWD office sa inyong municipality. Hindi lahat ay automatically qualified, kailangan ninyong mag-apply at ipakita na kayo ay indigent o low income. Ang proseso ay hindi komplikado, pero kailangan ninyong kumilos.
Maraming seniors ang hindi nakakatanggap ng benefits dahil hindi nila alam na may ganito o dahil hindi nila alam paano mag-apply. Kaya nga nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot, puntahan ninyo ang barangay o DSWD, magtanong at humingi ng tulong. Yan ang karapatan ninyo, yan ang para sa inyo. Ang isa pang mahalagang tanong na naririnig ko ay, taxable ba ang 13th month pension at ang pension increases? Ang sagot ay, sa karamihan ng kaso, hindi. Ang ika-13 buwang pensyon ay hindi taxable hanggat hindi lumalampas ng 70,000 piso ang total ng lahat ng ika-13 buwang bayad at bonus na natanggap ninyo sa isang taon. Para sa karamihang pensioners, ang ika-13 buwang pensyon ay mula 2,000 piso hanggang 10,000 piso lang, malayong malayo sa 70,000 piso na threshold. Kaya safe kayo, walang babawas na tax. Ang regular pension ninyo naman, kasama ang increases, ay generally considered as return of contributions, hindi income, kaya hindi rin taxable. Pero kung kayo ay may ibang sources ng income, halimbawa may rental property kayo o may business, kailangan pa rin kayong mag-file ng tax return. Pero para sa pension lang, wala kayong problema. Ngayon, gusto kong magtanong sa inyo, paano ninyo ma-maximize ang inyong pension at ang mga benefits na ito? Narito ang ilang practical na tips na pwede ninyong gawin. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account details sa SSS o GSIS. Maraming seniors ang delayed ang payout dahil wrong account number o closed na account. Punta kayo sa SSS o GSIS, dalhin ang latest bank statement ninyo at i-update ang records. Ikalawa, pag-aralin ninyo kung paano gumamit ng MySSS portal o ng GSIS Touch app. Alam kong mahirap para sa mga seniors na hindi sanay sa technology, pero kung meron kayong anak o apo na pwedeng tumulong, ipagawa ninyo sa kanila. Through these portals, makikita ninyo real-time ang inyong pension amount, ang history ng payments, at kung may pending issues. Ikatlo, huwag kayong mahiyang magtanong sa SSS o GSIS hotline. Ang SSS hotline ay 8-20-6-446 para sa Metro Manila at 1-810-222-55577 para sa mga taga-probinsya. Ang GSIS naman ay 8847-4747 para sa Metro Manila. Tumatawag kayo, magtanong at humingi ng clarification. Maraming beses na nalulutas ang problema sa isang simpleng tawag lang. Ika-4, kung kayo ay qualified for additional benefits tulad ng medical assistance o cash benefits, huwag ninyong antayin na lumapit sa inyo ang gobyerno. Kayo ang lumapit. Punta sa barangay, sa DSWD, sa OSCA o Office of Senior Citizens Affairs. Dalhin ninyo ang lahat ng required documents tulad ng birth certificate, SSS ID, barangay clearance, at Certificate of Indigency kung meron. Ang Certificate of Indigency ay makukuha ninyo sa barangay. Libre lang yan. Kailangan lang ninyong magpakita ng proof na kayo ay low income, halimbawa walang stable na income bukod sa pensyon. Ikalima, i-budget ninyo ng maayos ang inyong pensyon at ang 13th month pay. Ang December ay maraming gastusin, may Pasko, may regalo, may handa, may bayad sa kuryente at tubig na tumataas. Pero huwag ninyong ubusin lahat agad. Magtabi kayo ng emergency fund kahit 1,000 o 2,000 lang para may pambili kayo ng gamot o pang-emergency sa January. Ang January ay mahirap na buwan, walang bonus, wala ng 13th month, kaya kailangan ninyong magplan. Ika-6, mag-ingat kayo sa mga scammer at sa fake news. Maraming mga taong gumagamit ng pangalan ng SSS o GSIS para manloko. Kung may lumapit sa inyo na nag-aalok ng faster processing ng pension increase o ng guaranteed bonus kapalit ng bayad, huwag kayong maniwala. Ang SSS at GSIS ay hindi humihingi ng bayad para sa pension increase. Lahat ay automatic.
Kung may nag-text o nag-email sa inyo na nagsasabing kailangan ninyong mag-click ng link para makuha ang bonus, huwag ninyong i-click. Yan ay phishing scam para nakawin ang inyong personal information. Tandaan, ang SSS at GSIS ay hindi magpapadala ng link sa text o email na humihingi ng password o PIN. Kung may doubt kayo, tawagan ninyo directly ang SSS o GSIS hotline para i-verify. Ngayon, pag-usapan natin ang possible issues na pwedeng mangyari at kung paano ninyo ito haharapin. Una, kung ang inyong 13th month pension ay mas mababa sa inaasahan ninyo, tingnan ninyo kung may deductions. Minsan may utang kayo sa SSS, halimbawa salary loan o calamity loan na hindi pa fully paid, ang installment ay binabawas sa pensyon ninyo. Tingnan ninyo rin kung ang medical allowance para sa disability pensioners ay kasama ba sa computation o hindi dahil ang 13th month ng disability pensioners ay based sa basic pension lang, hindi kasama ang medical allowance. Kung talagang mali ang amount, punta kayo sa SSS branch, magdala ng documents at mag-file ng dispute. Ikalawa, kung hindi kayo nakatanggap ng pension increase na supposed to start September 2025, i-check ninyo kung active pa ba ang inyong pension account. Minsan may hold ang account dahil may pending verification o may discrepancy sa records. Tawagan ninyo ang SSS, magtanong kung ano ang issue at kung ano ang steps para ma-resolve. Ikatlo, kung ang inyong bank account ay hindi pa na-update at closed na pala ang old account ninyo, mag-expect na delayed ang payout. Kailangan ninyong mag-update ng bank details as soon as possible para sa future payouts. Gusto ko ring banggitin ang mga deadlines at important dates na dapat ninyong tandaan para sa 2025 at 2026. Ang 13th month pension para sa Disyembre 2025 ay normally na-release na between late November and early December. Kung hindi pa kayo nakatanggap ngayong last week ng November, expect ninyo na darating within first week ng December. Ang regular monthly pension naman ay depende sa inyong SS number o date of contingency. Karamihan ay nare-release between 1st to 5th ng buwan o 16th to 20th. Ang pension increase na nag-start September 2025 ay automatic na na-apply sa lahat ng pensioners. Ang next tranche ng increase ay darating September 2026, another 10% or 5%. Tapos ang final tranche ay September 2027. Kaya habang tumatagal, lumalaki ang inyong pensyon. Ang 7,000 pisong medical assistance naman ay quarterly o depende sa LGU schedule, usually December to March para sa next round. Ang 4,000 pisong monthly cash benefit ay kasabay ng regular pension payout kung kayo ay qualified. Alam kong marami pa kayong tanong at concerns, kaya naman nandito ako para magbigay ng final reminders. Una, huwag kayong maniwala sa 14,500 piso December bonus, wala po iyan. Ang totoo, mas maganda pa dahil ang pension increase ay tumatagal ng 3 taon at buwan-buwan kayong may extra. Ikalawa, siguraduhing updated ang lahat ng inyong records sa SSS o GSIS, lalo na ang bank account at contact details. Ikatlo, kumuha ng tulong mula sa inyong pamilya, sa barangay o sa OSCA kung nahihirapan kayo sa proseso. Ikaapat, mag-ingat sa scammers at fake news. I-verify ninyo palagi ang information through official SSS o GSIS channels. Ikalima, i-budget ninyo ng maayos ang inyong pera, magtabi para sa emergencies. At finally, tandaan ninyo na ang pensyon ninyo ay karapatan ninyo, hindi awa, kaya huwag kayong mahiyang humingi ng tulong o magtanong. Sa pagtatapos, gusto kong sabihin na ang pamahalaan ay patuloy na gumagawa ng mga programa para sa ating mga seniors. Hindi perpekto, mayroon pang kulang, pero ang pension reform na ito ay malaking hakbang. Ang importante, kayo bilang seniors ay informed, aktibo at hindi nag-aantay lang. Gamitin ninyo ang inyong karapatan
Kunin ninyo ang benefits na para sa inyo at huwag kayong matakot magtanong. Ang SSS at GSIS ay nandyan para sa inyo. Ang mga social workers, ang DSWD, ang barangay officials, lahat sila ay nandyan para tumulong. Kaya kung may tanong kayo, kung may problema kayo, o kung gusto ninyong mag-verify ng information, huwag kayong mag-atubili. Ang December na ito, habang tinatanggap ninyo ang inyong 13th month pension at ang inyong increased monthly pension, isipin ninyo na ito ay resulta ng inyong mga taong paggawa at kontribusyon. Deserve ninyo ito. At sa mga susunod na taon, habang patuloy na tumataas ang inyong pensyon, magkaroon kayo ng mas magandang buhay, mas komportable na retirement, at mas maayos na kinabukasan. Salamat sa pakikinig mga lolo at lola. Merry Christmas po sa inyong lahat at sana ay magkaroon tayo ng mas maayos at mas masaganang 2026.